Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. So yung ating pong teksto ay matatagpuan pa rin sa Mark chapter 7 verses 24 hanggang sa 30. Mark chapter 7, 24 hanggang sa 30. Sabi po dito. Mula doon, tumindig siya at nagtungo sa lupain ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay at ayaw niyang malaman ng sino man na nandoon siya. Ngunit hindi nagawang di siya mapansin. Sa halip, may isang babae ang munting anak na batang babae na may masamang espiritu na nakabalita tungkol sa kanya ay agad na lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae ito ay isang Griego, isang Syrophoenicia. Ayon sa lahi, nakiusap siya kay Jesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak na babae. At sinabi niya sa kanya, hayaan mo munang mapakain ang mga anak sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis ito sa mga aso. Ngunit siya ay sumagot at sinabi sa kanya, Panginoon, kahit na ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga nalaglag na pagkain ng mga anak. Sinabi naman ni Jesus sa kanya, dahil sa salitang iyan, makakaalis ka na, lumabas na ang demonyo sa iyong anak. Umuwi nga siya at nadatna ng anak na nakahiga sa higaan at wala na ang demonyo. Manalangin po muna tayo. O aming Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon muli upang may pahayag ang inyong pong salita. At tulungan niyo po ang inyong lingkod, lalo na sa paghahayag ng inyong pong salita. Ayon sa mga talata na amin pong nabasa dito sa Mark chapter 7, 24 hanggang sa 30. Nawa o Diyos ay magligtas po kayo sa amin pong kalagitnaan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa mga wala po nung nakaraan ay nakita po natin nung nakaraan na ang babaeng ito, ang Syrophoenicia na ito, isa po siyang Gentile, ay humiling sa ating Panginoong Jesus for 4 times. At doon po natin nakita na yung kanyang pananampalataya ay talagang kinomen, no? Or binigyang puri ng ating Panginoong Diyos sapagkat naging matindi ang kanyang pananampalataya. At nakita nga po natin na yung kanya pong pananampalataya ay nagbuhat doon sa kanyang pangangailangan ng kagalingan ng kanyang anak. At nakita din po natin na yung kanyang pananampalataya ay nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. At nakita din po natin na yung kalooban ng ating Panginoong Hesus o ng Panginoong Diyos ay nagpapasakop po siya doon, no? So nakita po natin kung anong klase ng pananampalataya mayroon ang babaeng ito. So that was our exposition. That was our lesson noong nakaraang Sunday. Ngayong umaga po na ito ay titignan po natin yung dalawang bagay or katotohanan na makikita po natin or mahahalaw po natin dito sa mga talatang ating pong binasa. Okay, alam naman po natin, no, yung kalagayan ng anak ng babae na Syrophoenicia, no? So ito po ay kumbaga may masamang espiritu. Okay, so may masamang espiritu yung batang babae na kanyang anak. So dito natin makikita na sa mga pagkakataon, yung biyaya ng ating Panginoong Diyos o yung kanyang pagpapala ay dumarating sa mga kapamaraanan na hindi po maganda. Diba? May mga unpleasant na mga packages na kung ating titignan sa panlabas na kumbaga outside, no? Yung panlabas na anyo nito, parang napaka masama, no? Pero dito natin makikita na yung pangyayari na ito sa buhay ng Syrophoenicia ay dumating ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, albeit in a very unpleasant way. Kasi yung kanyang anak, alam naman po natin that God is sovereign. At ito pong pangyayari sa kanyang anak
ay inalaw po ito ng ating Panginoong Diyos upang makamtan po niya ang biyaya ng kaligtasan sa ating Panginoong Diyos. Kung kung may mga anak nga tayo, di ba? Nagkakaroon ng karamdaman, na isusugod sa hospital, ay ano ang nararamdaman po natin? Talagang napapayak tayo, minsan nanlulumo tayo dahil awang-awa tayo sa ating mga anak, at minsan nga may mga pagkakataon pa na sana sa akin na lang dumating yung ganyang karamdaman, no? Yung cancer, yung mga hindi magandang bagay. Sana sa akin na lang dumating. Sana sa akin na lamang nangyari yung bagay na yan. At hindi na lamang doon sa aking anak. May mga napapakinggan po tayo na ganyan, na mga magulang, na kung po pwede lang sana na mailipat yung karamdaman ng aking anak, yung kanyang cancer, diba? Ay ako na lang ang aako. Dito ay makikita po natin that God's blessing comes in unpleasant packages. So maaari nating masabi na itong munting babae na ito yung kumbaga nagbibigay ng kasiyahan sa kanya, yung babae, no? So sa may mga anak dito, lalo na kung nag-iisa, di ba? Very pampered, talagang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Pero anong nangyari dito sa munting batang babae na ito, na anak ng Syrophoenicia? Ito po ay inaalihan ng masamang demonyo. At maaaring ito po ay talagang nagbibigay sa kanya ng kalungkutan at mga gabi na hindi nakakatulog. So, sino ang hindi nakakatulog dito pagka may karamdaman ng anak? So, yung mga nanay, makaka-relate. Si Nanay Rose, ayan, si Nanay Lilia, si Ate Mary. So, nasubukan na nating magpuyat dahil yung ating mga anak ay talagang tinitignan natin kung ano yung sitwasyon ng kanilang lagnat, kung hindi ba sila magkukonvulsyon. At dito, masasabi natin that this woman ay talagang nag-exert ng effort, nagpuyat, talagang ginawa ang lahat upang mabantayan yung kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Ngunit sa kabila po ng pangyayari na ito sa kanyang buhay, ito ay inalaw ng ating pong Panginoong Hesukristo, no? So mayroon po siyang anak na may karamdaman dahil inaalihan po ito ng demonyo. At alam po naman natin, di ba? May mga anak tayo, may karamdaman. Ano ang ginagawa natin? Search tayo sa internet. Ano yung karamdaman na to? Di ba? Ano yung pwedeng maging lunas? Solusyon? Mga house remedy. So maaaring ganun din yung sitwasyon ng babaeng ito, na ano kaya ang pwedeng maging lunas? Sino kaya ang pwedeng magpalabas ng demonyo na ito sa aking anak? Di ba? At maaaring may mga nababalita-balita na siya, no? Kunwari na lang, habang siya ay naglalaba, after na maglaba, nagsasampay na siya, di ba? So alam naman natin, sampay-sampay. Mayroong dumating na sabihin nating kapitbahay, may sinabi patungkol sa ating Panginoong Jesus. Alam mo ba na may nabalitaan ako doon sa Galilea? May taong nagpapagaling at nagpapalayas ng mga demonyo. So anong gagawin ng babaeng ito na nagsasampay? Yung kanyang atensyon ay talagang ibibigay niya doon sa babae na nagkukwento sa kanya patungkol sa ating Panginoong Jesus. At sasabihin niya, tatanong niya, nasaan na ba ito? Di ba? Nasaan na ba ang taong ito na nagpapagaling? At maaaring naging yun na yung kanyang pakay, yun na yung naging kanyang kaisipan na kailangang makita ko ang tao na ito na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? So, and then, one time, di ba, ang sabi dito sa binasa natin,
mula roon, tumindig siya at nagtungo sa lupain ng Tiro. So, isa itong Gentile place. Tumuloy siya sa isang bahay, si Jesus Christ na ito, tumuloy siya sa isang bahay at ayaw niyang malaman ng sino man na nandun siya. Ngunit hindi nagawang di siya mapansin. So ngayon, dumating ang ating Panginoong Hesus doon sa bayan ng Tiro. Nalaman ng mga tao at dagli-dagling may nagsabi doon sa babae, "Hoy, alam mo ba?" Napa-excite. "Hoy, alam mo ba? Yung tao na sinasabi ko sa iyo, napunta dito sa bayan ng Tiro. Nandito ngayon sa lupain natin." Yung babae niyo nagluluto. Nagluluto siya ng pananghalian. So yung kanyang niluluto, mga kaibigan, mga kapatid, hindi na niya yun inalintana. So, ano ang kanyang ginawa? So, maaaring siya po ay tumakbo at kanyang hinanap kung nasaan yung bahay na tinutuluyan ng ating pong Panginoong Jesucristo. At siya po ay nagsimula na katukin yung bahay ng kanya pong mga kapitbahay, siguro yung mga bahay doon sa bayan po ng Tiro, no? Kasi gano'n naman talaga tayo, di ba? Yung very kumbaga yung gigil na gigil tayo na mahanap yung tao na yon. So kakatukin mo lang lahat. Andito ba si Jesus? Sabi nung isa, wala. Punta naman sa kabila. Nak. Andito ba si Jesus? Wala. Punta naman siya sa kabila. Andito ba si Jesus? Wala. Hanggang sa tak. Andito ba si Jesus? Andito. Andito si Jesus. So lumapit siya agad sa ating Panginoong Jesus at siya po ay lumuhod at sinabi sa ating Panginoong Jesus, "Jesus, pagalingin mo ang aking anak na inaalihan ng demonyo." So nakita natin. So yun yung pananampalataya ng babae po na ito. So ano yung makikita natin dito na leksyon? Kung ang babae po na ito ay okay yung kanyang buhay, di ba? Yung anak niya okay, naglalaro, walang karamdaman. May dumating sa kanya, alam mo ba, mayroong Jesus na nagpapagaling ng mga may karamdaman, di ba? Nagpapalis ng mga demonyo. Sabi niya, "Oy, anong pakialam ko dyan?" Di ba? "Nagsasampay ako dito, huwag mo akong balahin." Di ba? Kasi okay yung kanyang kalagayan yung anak niya okay, yung pamumuhay niya okay. Tapos may magkukwento sa kanya, balahin. Nangyari na yan sa atin. Di ba? May nakwentuhan tayo. Pero dahil okay ang sitwasyon niya, hindi siya interested sa ating Panginoong Hesus. Pero yung babae po na ito, interesado siya dahil mayroong siyang pangangailangan, yung pangangailangan ng kanyang anak. At yung pangangailangan niya na ito, ang tanging may kumbaga makapagbibigay ng kalutasan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. So tandaan natin na yung mga tao na madalas na tumatanggi sa ating Panginoong Jesus ay yung mga tao na okay yung kanilang buhay, wala silang mga pinagdadaanan, yung iba walang mga karamdaman na kumbaga nagpapahirap sa kanila. So madalas yung mga tao nga hindi lumalapit sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, ay yung mga taong maaluan ang kanilang mga pamumuhay sa buhay. Ang sabi ko nga sa Matthew chapter 19 verses 23 hanggang sa 26, no? Ito ay patungkol sa mayamang lalaki po ito. Matthew chapter 19, 23 hanggang sa 26. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos." Nang marinig ito ng mga alagad, sila'y lubhang nagtaka at nagsabi, "Kung gayon, sino kaya ang maliligtas?" Ngunit tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay
ay maaring mangyari. So dito natin makikita na yung pagiging self-sufficient pala, no, ay minsan ay hindi ito nagiging maganda. So, yung tayo ay pinagyaman ng Panginoon, binigay lahat ng ating mga needs, mga material blessings. So maaaring ito pala ay curse ng ating Panginoong Diyos, no? Kasi doon na tayo aasa sa kayamanan. Diba? So, okay naman ako May sasakyan, madaming pera sa bangko, lahat ng gusto, nabibili, di ba? So, okay ang buhay. So, minsan pala, ang mga bagay po na ito ay maglalayo sa ating Panginoong Diyos. Pero dito, yung biyaya ng ating Panginoong Diyos doon sa babae ay dumating sa isang hindi magandang pangyayari. Yung kanyang anak ay inalihan ng demonyo, pero yung bagay po na ito ay nagbigay sa kanya ng openness upang siya po ay lumapit sa atin pong Panginoong Hesukristo at makilala niya kung sino ang tunay na Diyos. May isa pang sinasabi dito sa aklat ng pahayag o revelation na kung saan yung pagiging self-sufficient ay nakapaglalayo sa ating Panginoong Diyos. Sa Revelations chapter 3, verses 15 hanggang sa 17, ito po ay isang rebuke ng ating Panginoong Hesus sa isang church po doon sa pitong churches, no? Sa Revelations 3:15 hanggang sa 17. Sabi po dito, alam ko ang iyong gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. So sa unang talata dito sa verse 17, no? Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, naging mariwasa, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Kung yan ang mindset natin, no? Kung yan ang kaisipan po natin, na tayo ay mayaman, mariwasa, at hindi nangangailangan ng anuman, hindi rin po natin masasambit sa ating mga sarili na kailangan natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at hininga, sapagkat saan natin nilalagat yung ating pagtitiwala? Sa ating kakayahan, sa ating pera, di ba? Sa kalusugan natin. Malusog naman ako. Okay, go. Trabaho, trabaho, trabaho. Di ba? So, hindi din pala maganda na self-sufficient tayo. At yung blessing pala ng Panginoon ay dumadating sa mga unpleasant packages, no? Na ito pala yung magiging dahilan upang makilala natin ang atin pong Panginoong Hesukristo. Mayroon pa ng isang kwento, ito ay hango sa isang tunay na buhay. Kumbaga, nasagasaan yung isang tao at ito ay naging simula upang makilala niya ang ating Panginoong Hesus. At siya ngayon ay isa ng pastor somewhere in Bicol, no? So siya po ay naging isang mangangaral na ng salita ng ating Panginoong Diyos. Okay, so ang unang punto po natin ay inaalaw ng Panginoong Diyos ang mga bagay na hindi magaganda upang tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Maaaring masabi natin na yung babae na ito ay nagpapasalamat siya dahil yung kanyang anak ay inalihan ng demonyo, at dahil doon ay nagkaroon po siya ng pagkakilala sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. So that is our first point. Pangalawa nating makikita ay yung maluwalhating kapahayagan ng biyaya at kapangyarihan
ng Panginoong Diyos na buhay. So yung biyaya at kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay talagang accessible or na-access ng kahit na mga outside Israel, no? Kasi itong babae po na ito, siya po ay isang Syro-Phoenicia, isa po siyang Griego. At ibig sabihin, isa po siyang Gentile. At alam naman po natin na sinabi ng ating Panginoong Hesus dito sa Matthew chapter 15. Matthew chapter 15. Basahin po natin. Sabi po dito, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. So, yung ministry ng ating Panginoong Hesus ay para sa sambahayan ni Israel. Diba? So, dapat doon lamang siya, no? Pero dito sa pangyayari sa babae, ay pinagkalooban siya ng ating Panginoong Diyos ng kagalingan at naipakita yung biyaya ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, even the Gentiles ay mayroong access sa trono ng ating pong Panginoong Diyos. At sa panahon nga natin, we are included dito sa mga Gentiles po na ito. Sapagkat tayo po ay mga Pinoy at hindi naman po tayo mga Hudyo. Pero tayo po ay equally blessed with the grace and power of our Lord Jesus Christ. At kung atin pong titignan din, dito sa Matthew chapter 2 verse 11, no, nung ating Panginoong Hesus ay ipinanganak, ay mayroon pong mga matatalino or mga wise men na talagang dumalaw sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 2 verse 11. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. So, during the birth of our Lord Jesus Christ, wala namang mga Israelita ang dumalaw sa kanya. Pero sino ang dumalaw sa kanya? Mga wise men. So, may mga nagsasabi, sila po ay mga astrologers o yung nag-aaral ng mga heavenly bodies, no? So, mga magi or mga wise men ang nagbisita sa ating Panginoong Hesus. At ito ay nagsasabi that the grace and power of Jesus Christ is not only, no, limited to the Jews, pero maging sa mga Gentiles. At nakita natin dito sa binasa po natin sa Mark chapter 7, 24 hanggang sa 30, na yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay para din sa mga Gentile. At nakita nga po natin yung pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa anak ng babaeng Syro-Phoenicia. At makita pa po natin that yung kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoong Hesus ay effectual, kumbaga effective, no? Kahit saan. Sabi dito sa Mark chapter 7 verse 29. Mark chapter 7 verse 29. Ang sabi po dito, sinabi naman ni Jesus sa kanya, dahil sa salitang iyan, makakaalis ka na. Lumabas na ang demonyo sa iyong anak. Umuwi nga siya at nadatna ng anak na nakahiga sa higaan at wala na ang demonyo. So, ang ating Panginoong Hesus nasa isang lugar, no? Sa isang tahanan at yung tahanan ng babae ay nasa malayo naman. So, we do not know kung 1 kilometro, 2 kilometro ang layo ni Jesus doon sa batang babae na inaalihan ng demonyo. Pero makita po natin, no, na pagka sinabi, no, ni Jesus dito sa verse 29, dahil sa salitang iyan, makakaalis ka na lumabas na ang demonyo sa iyong anak. So, ibig sabihin, the grace and power of Jesus Christ is omnipotently effectual. Kahit nasa
saang lugar, no? Nasaang lugar man yung may pangangailangan ng kagalingan, ng pagpapagaling, ay effective ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Diba? So, kahit nasaan, kaya nga sa ating pananalangin, di ba? Kahit nasa kabilang panig ng mundo yung isang tao, naniniwala tayo na ito ay mangyayari dahil ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan. So, in some of our prayers, pagalingin mo si ganito, nandun po siya sa ibang panig ng mundo at nalalaman po natin na minsan may magbe-message. Salamat sa inyong mga panalangin dahil gumaling na ako sa aking karamdaman. So, makikita natin that the power of our Lord Jesus Christ is accessible sa lahat ng mga tao, at ito po ay effectual. Hindi mo kailangang sa panahon natin, hindi mo na kailangan na kumbaga puntahan pa siya sa isang specific na lugar, no? Yung iba kasi nagpi-pilgrimage kasi they believe na doon sa Holy Land ay parang mas ramdam yung kapangyarihan. Pero no. So sa panahon po natin ngayon, kahit nasaan ka man, kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay talagang effective at talagang makapangyayari yung kanyang kalooban. Kaya kaibigan, kung ikaw ay mayroong karamdaman, at ang lahat naman ng tao ay mayroon pong karamdaman, at ito po yung karamdaman ng kasalanan, nawa ay lumapit ka sa ating pong Panginoong Hesukristo, sapagkat ang karamdaman po na yan ay hindi po kayang pagalingin ng doktor dito sa mundo. Ang karamdaman po na yan ay ang karamdaman ng kasalanan. So, that's the greatest na disease ng isang tao, ang kasalanan. Alam mo, kaibigan, na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng isang manggagamot. At ang manggagamot na yan ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo, at nawa ay lumapit ka sa Kanya kagaya ng babae na ito. But the good thing is, hindi mo na kailangang hanapin pa si Jesus Christ kagaya ng ginawa ng Syrophoenician woman na ito na hinanap si Jesus. Dahil kahit nasaan ka man, nakaupo ka man ngayon, nakatayo ka man ngayon, kung ikaw ay nakakapanood nito at nakita mo ang iyong kasalanan, ay magtutulak sa iyo sa panghabang panahon na pagdurusa. Kung nasaan ka man, ikaw ay manalangin sa ating Panginoong Hesukristo na buksan niya ang iyong isipan, ang iyong puso upang mga katotohanan patungkol sa Kanya at patungkol sa iyo na ikaw ay makasalanan at ikaw ay magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makapangyarihan ang Panginoong Hesukristo. His grace and power is accessible to all. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw yung pinakamasamang tao at hindi ka na kayang patawarin ng Diyos. Nagkakamali ka, sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat para sa lahat ng pangangailangan ng mga tao. Nawa ikaw ay lumapit sa Kanya, manampalataya sa Kanya, magsisi sa iyong mga kasalanan, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kagaya ng ginawa ng Syrophoenician woman. Lumapit siya kay Jesus at siya ay nagkaroon ng response mula sa ating Panginoong Jesus. Pinagaling niya ang kanyang munting batang anak na babae. At ako'y naniniwala na ang babae po na ito at ang kanyang anak ay nasa piling ngayon ng ating Panginoong Jesus. Tayo'y manalangin. O aming Panginoon, salamat dahil nakita po namin ang katotohanan na may mga pangyayari sa aming mga buhay na kung amin pong titignan outwardly, ito ay napakasama. Ito ay parang
hindi nyo ipinahayag ang inyong pagmamahal sa amin. Ngunit ito po pala ay dahilan upang kami po ay lumapit sa amin pong Panginoong Jesucristo. Kaya hinihiling po namin, O Diyos, na sa mga pangyayari sa amin pong mga buhay, na kung tinitignan namin ay hindi ito nanggaling po sa inyo, pero at the end of the day, ang lahat ng mga bagay ay nanggagaling po sa inyo. Sobirano po kayo, o aming Panginoong Diyos. Nawa ay maging mapagpasalamat po kami at mas lalo pang lumapit po kami sa inyo, o aming Panginoong Diyos. Sa mga wala pa po sa aming Panginoong Jesucristo na ngayon po ay nagdaranas ng mga karamdaman, ng mga mabibigat na probidensya, nawa, O Diyos, ang mga bagay po na ito ay magtulak sa kanila upang lumapit kay Kristo, kagaya ng ginawa ng Syrophoenician woman. Yung bagay na pang nangyari sa kanya ay hindi naglayo sa kanya, bagkus ito ay mas lalong naglapit sa kanya, sa aming pong Panginoong Jesucristo. At sa mga nandito na wala pa kay Kristo, nawa yung kanilang karamdaman ng kasalanan ay magtulak din sa kanila upang lumapit sa tanging na may kakayang magbigay ng lunas, ang aming pong Panginoong Jesucristo, na nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Kanyang pinadanak ang kanyang banal na dugo para sa ikalilinis at ikatutubos ng mga makasalanang mga tao na katulad po namin. Nawa, O Diyos, ay mangyari po ito sa kanila sa ngayon na, at nawa ay hindi na po sila mag-delay pa sa kanila pong pagtugon mula sa kapahayagan ng Ebanghelyo. Salamat po, o aming Panginoong Diyos. Ito pong aming sama at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po tumayo at wait para sa ating closing hymn. Ano bro? A Mighty Fortress is our God. Wait lang. And armed with cruel hate, on earth is not his equal. Did we in our own strength or fight, our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. Thus as that may be, Christ Jesus it is He, Lord Sabaoth His name, from age to age the same, and He must win the battle. And though His perfect devils should threaten to undo us,
for him, his rage we can endure. For lo, his doom is sure. One little word shall fail him. The word of all earthly powers, no thanks to them abide there. The Spirit and the gifts are ours through Him who we decided. Let goods and kindred go, this mortal life also. The body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever. Let's pray. Aming Panginoon, papasalamat po kami sa mga mensahe niyo po sa amin para sa umagang ito. At tunay, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya niyo po sa amin. Bilang gaya rin ng dati, kami mga alipin ng kaaway, ng Diablo, at sumusunod sa kanyang mga ninanais at mga kalooban. Ngunit kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong biyaya upang kami makawala sa kanyang mga panikala at sa kanyang pangalipin. O Diyos, binigyan niyo, Panginoon, ng tunay na kalayaan, binigyan ng kaligtasan pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. At kami po tulungan niyo rin po, Panginoon na Diyos, na mag-akay at pagkaroon ng pag-ibig sa mga tao, aming mga mahal sa buhay, mga tao sa aming paligid, bilang nalalaman namin yung kanilang kalagayan din, Panginoon na Diyos, namin pong isilang idulog sa aming Panginoong Jesucristo lamang na mayroong makapangyarihan sa lahat na kayang magpalaya sa isang tao mula sa pangalipin ng kaaway ng Diablo. Diyos, salamat po sa mga mensaheng ito, naway itanim niyo po ito sa aming mga puso at maagaw ng kaaway sa aming mga puso, Panginoon, yung pumasalitang nayasik. Samahan niyo rin po kami sa aming mga natitirang oras ng aming panambahan, Panginoon. Kaya lamang po mapupurihan maluwalhati sa pangalan ni pong buktong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Marami pong